sa balita ngayong tanghali. Presyo ng diesel at kerosene tataas bukas, pero presyo ng gasolina walang magiging pagbabago. Pinsala ng shearline at LPA sa agrikultura umaabot na sa higit 100 million pesos ayon sa NDRRMC. Manila International Airport Authority muling magsasagawa ng electrical maintenance sa NAIA Terminal 3 sa November 29. Lagos Nilad Underpass sa Maynila bubuksan na bukas matapos sumailalim sa rehabilitasyon. Police official na umano'y nagwala sa isang bar sa Quezon City, arestado. Iba't ibang medical services maaari na muling ma-avail sa bagong clinic ni Kuya. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, November 27, 2023. At una sa mga balita ngayong tanghali. Abiso sa mga motorista magpapatupad ng dagdag presyo sa diesel at kerosene ng mga kumpanya ng langis bukas, araw ng Martes, November 28. Sa abiso ng mga oil company, tataas ng 30 sentimos kada litro ang presyo ng diesel, habang 65 centavos naman ang dagdag sa presyo ng kerosene. Samantala, wala namang magiging paggalaw sa presyo ng gasolina. Mas dumami ang mga Pilipinong nagsasabing bumaba ang kalidad ng pamumuhay sa nakalipas na 12 buwan batay sa ginawang survey ng social weather stations. Para naman sa nakararaming Pilipino, walang nagbago sa estado ng kanilang pamumuhay. Narito ang report ni Nel Maribuho. Sa nakalipas na buwan, naranasan ng Pilipinas ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at walang prenong dagdag sa halaga ng produktong petrolyo. Ang itinuturo ng pamahalaan, ito ay epekto ng kaguluhan sa ibang mga bansa tulad ng Ukraine-Russia war, ang pinangangambahang paglala ng Israel at Hamas conflict at climate change. Batay sa panibagong survey result ng social weather stations, bahagyang bumaba sa 28% ng mga Pilipino ang nagsasabing gumanda ang kalidad ng kanilang pamumuhay kumpara sa 33% survey result noong June hanggang July. Umakyat naman sa 30% ang nagsasabing lumala ang kalidad ng kanilang buhay at 41% ang nagsabing walang pagbabago sa kanilang pamumuhay sa nakalipas na isang taon. Samantala, isa naman sa 10 pamilyang Pilipino ang nakararanas ng involuntary hunger sa third quarter ng taon. Batay sa survey, 9.8% ng mga Pilipino ang naranasan ng involuntary hunger o nakaranas ng gutom o isang beses na walang halos makain sa nakalipas na 3 buwan. Bahagya naman itong bumaba mula sa 10.4% na naitala noong Hunyo. Isinagawa ang bagong survey noong September 28 hanggang October 1 sa 1,200 adult respondents. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinasalamatan ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga tumulong upang mapalaya ang isang overseas Filipino worker na kasama sa binihag at ginawang hostage ng militanteng Hamas sa pag-atake nito sa Israel nitong nakaraang buwan. Patuloy naman ang isinasagawang hostage for prisoner swap sa pagitan ng militanteng Hamas at Israel habang umiiral ang 4 na araw na tigil putukan. Ang detalye sa report ni Ryan Lacanlale. Nagpahayag ng pagpapasalamat ang Department of Migrant Workers sa pagpapalaya ng Hamas sa ating kababayang OFW na si Jelinor Jimmy Pacheco at iba pa nilang bihag. Kabilang si Pacheco sa 24 na unang batch na pinalaya ng Hamas nitong Biyernes bilang pagsisimula sa 4 na araw na ceasefire sa pagitan ng Israel at Hamas. Nasa Shamir Medical Center sa Israel sa ngayon si Pacheco para sa medical evaluation. Tayo lubos na nagagala at ating mga panalangin ay napakinggan
sa pagkakalaya ng ating mahal na OFW na si Jimmy Pacheco. Siya ay 5 taon na naging caregiver sa Israel, and batay rin sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, bigyan ng kalinga yung kanyang pamilya habang nasa Gaza. Si Jimmy ay OWA at ng DMW, si Admin Arnel, ay nagbigay din naman ng gabay at kalinga. Habang nagpapagaling sa hospital, personal na dinalaw si Pacheco ni Ambassador Pedro Lailo Jr., Labor Attaché Rodolfo Gabazan at Israeli Foreign Minister Eli Cohen. Pagkakalooban naman ng Israeli government ng lifetime social security benefits at regular na sahod si Jimmy at pamilya nito. Kahalintulad ito sa ibinibigay ng Israel sa kanilang kababayang biktima ng terrorist attack. Bukod dito, magbibigay din ng tulong ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kay Jimmy. So muli, bibigyan pa natin ng tulong. Pag-uwi ni Jimmy, bibigyan pa natin siya sapat na tulong. Yung whole of government approach ni Pangulong Marcos, nandiyan pa rin DOH, DSWD. At sa ngalan ng DMW at OWA ay tayo magbibigay pa rin ng tulong sa kanya, tulong pinansyal at mga iba pang mga livelihood assistance na nakabang para sa kanyang pamilya. Sa magkahiwalay na pahayag, pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte ang Department of Foreign Affairs at ang Embahada ng Pilipinas. Pinasalamatan din nila ang pamahalaan ng Qatar na nagsilbing tagapamagitan para mapalaya si Jimmy at iba pang mga bihag. Dinukot si Jimmy ng militanteng Hamas noong October 7 sa Kibbutz Nir Oz, kung saan inabot sila ng 49 na araw bago pinalaya. Ipinagdarasal din ni Pangulong Marcos at VP Sara ang kaligtasan ng isa pang OFW na si Noraline Badilla, na pinaniniwala ang ding kasama sa mga binihag, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Pinalaya na rin ang ikalawang batch ng bihag ng Hamas militant at ngayong linggo ay nakatakda namang palayain ang ikatlong batch. Kapalit ng pagpapalaya sa mga bihag ng Hamas, ang pagpapalaya naman ng Israel sa mga bilanggong Palestinian. Patuloy rin ang pagsasagawa ng humanitarian aid sa mga apektado ng gyera habang umiiral ang tigil putukan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng Armed Forces of the Philippines na hindi magdedeklara ng ceasefire ang pamahalaan laban sa insurgency sa kabila ng iginawad na amnestia ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilang rebeldeng grupo. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Medel Aguilar, ipagpapatuloy pa rin ng AFP ang isinasagawa nilang security patrol sa mga komunidad, partikular na ang mga area na impluensyado ng mga teroristang grupo. Noong Biyernes, ginawaran ng amnestia ni PBBM ang 4 na rebeldeng grupo, kabilang na ang mga kasapi sa Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Matagumpay na naisagawa ng Pilipinas at Australia ang Joint Air Patrol sa may West Philippine Sea kahapon na bahagi ng isinasagawang Philippine-Australia Maritime Cooperative Activity. Kapwa nagsagawa ng maritime surveillance ang isang aircraft ng Philippine Air Force at isa mula sa Philippine Navy. Ito ay ang A-29B Super Tucano at BNI-28 aircraft. Gayon din ang P-8 Poseidon Maritime Surveillance Aircraft ng Australian Defense. Bukod dito, nagsagawa rin ng maneuvering exercise ang mga barko ng Pilipinas at Australia sa may karagatang sakop ng Busuanga, Palawan. Layo ng naturang maritime cooperative activity na mapaigting at mapalalim pa ang partnership ng Pilipinas at Australia. Inigutan ng Chinese jets ang isang aircraft ng Pilipinas sa gitna ng isinagawang Philippine-Australia Maritime Exercises. Sa isang panayam, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na may 2 Chinese jet fighters ang nag-shadow o inikutan ang aircraft ng Pilipinas sa may area ng Hubo Reef na bahagi ng Kalayaan Group of Island. Nangyari ang insidente kahapon ng umaga.
Noong Sabado, sinimulan ang Philippine-Australia Joint Maritime Exercises sa May West Philippine Sea na bahagi ng pagpapaigting ng maritime security capability ng dalawang bansa. Tatagal ang nasabing drill sa loob ng 3 araw na magtatapos ngayong Lunes. Nirespondehan ng Philippine Coast Guard o PCG ang insidente ng nakawan sa karagatan sakop ng Manila International Container Terminal sa Manila Bay Anchorage area kahapon. Alas 7 ng umaga kahapon nang matanggap ng PCG ang report ng nakawan habang nasa karagatan ang MV Hansa Colombo Maguro. Kaagad namang nagsagawa ng investigasyon ang PCG. Sinuri ng PCG personnel ang barko kung saan nakita nila ang isang malaking padlock na tila persahang sinira. Kinausap na rin ng PCG ang mga crew ng barko bilang bahagi ng investigasyon. Wala pang ibinigay na detalye kung ano ang mga nawalang gamit ng barko. Natagpuan na ng Coast Guard substation sa San Nicolas, Batangas ang lalaki na napaulat na nawala kahapon habang kumukuha ng kangkong sa fish port. Na-recover ang labi ng 30 anyos na biktima 10 metro ang layo sa riverbank. Agad na rumisponde ang PCG at sinubukan pang i-CPR ang biktima bago dalhin sa ospital. Iniugnay naman ng mga otoridad sa alcohol intoxication o maaring lasing sa alak ang biktima kaya't nahulog ito sa tubig. Ang biktima ay kabilang sa gumagawa ng reprapping ng Taal Lake Riverbank. Nakikipag-ugnayan na ang municipal engineer at project foreman sa pamilya para sa financial assistance at pagbiyahe ng labi nito pauwi ng Cambolo, Banawe, Ifugao. Roundup Balita. Sumampa na sa mahigit 119 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura na dulot ng mga pag-ulan sa ilang mga probinsya. Ito ay dahil pa rin sa pag-iral ng shear line at low pressure area. Sa update ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mayroon ng mahigit sa 5,000 mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa kalamidad. Habang mayroong mahigit sa 6,000 ektaryang mga sakahan ang nasira dahil sa mga pag-ulan at pagbaha. Samantala, pagdating naman sa ulat ng casualties, 2 ang naitalang nasawi, 1 sugatan at may 1 nawawala. Sa kabuuan, umabot na rin sa mahigit 1 milyong individual ang apektado ng kalamidad. Patuloy naman ang pamahalaan sa pagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta nating mga kababayan. Bumaba ang projected na bilang ng populasyon ng Pilipinas ngayong taon na aabot lamang sa 112 million ayon sa Commission on Population and Development o POPCOM. Bago nagkapandemya ay inaasahang aabot na sa 115 million ang mga Pilipino ngayong 2023 batay sa pagtaya ng Philippine Statistics Authority o PSA alinsunod sa kanilang ginawang census noong 2020. Nakaapekto sa pagdami ng populasyon ang pagbaba ng bilang ng mga ipinanganganak at ang mataas na mortality rate o bilang ng mga namatay noong 2021 at 2022 dahil sa COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyan ay pang-13 ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming populasyon sa mundo. Muling magsasagawa ng electrical maintenance activity ang Manila International Airport sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sa darating na Miyerkules, November 29. Kaugnay nito, inanunsyo ng MIAA na magkakaroon ng 3 oras na power interruption sa Terminal 3 ng NAIA mula 12:01 a.m. hanggang 3 a.m. sa Miyerkules. Tiniyak naman ng management na may mga naka-backup na generator sets upang masiguro na hindi maapektuhan ng flight operation sa oras ng power interruption. Magiging fully operational rin ang lahat ng check-in counters, immigration booths, security scanners at iba pang pasilidad. Gayunman, may ilang pambahagi ng terminal ang magkakaroon ng limitadong supply ng kuryente.
Hindi dapat ikabahala ang tumataas na influenza-like illness sa China. Gayunman, pinapayuhan pa rin ng health experts ang publiko na magsuot ng mask at mag-update ng bakuna. Ayon kay infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante, dapat pa rin mag-ingat ang mga vulnerable sector gaya ng mga bata at matatanda dahil talagang uso ang sakit ngayon. Itinuturing talagang bilang flu season ang bare months sa bansa dahil sa pagpasok ng taglamig na sinasabayan pa ng mga pag-ulan. Matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon, muli nang bubuksan sa mga motorista bukas ang Lagusnilad Underpass sa Maynila. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye mula kay JP Nunez live. JP, ano yung mga improvement ang ginawa sa Lagusnilad Underpass? Yes, Aga, itong Lagusnilad Underpass sa Maynila ay sumailalim dun sa concreting para may saayos yung mga lubak sa kalsada. At nagkaroon din ng improvement o upgrade doon sa drainage, pati na dun sa pumping system nitong Lagusnilad. Matapos ang 6 na buwang rehabilitasyon, nakatakda ng buksan bukas November 28 ang Lagusnilad Underpass sa Maynila ayon sa Public Information Office ng lungsod. Noong Mayo pa sinimulan ang rehabilitasyon at inaasahang matatapos ito sa katapusan ng Setyembre. Pero umabot pa hanggang Nobyembre ang ginawang rehabilitasyon. Matatanda ang mayroong mga lubak sa Lagusnilad Underpass na dulot umano ng tagas ng tubig. Nagiging dahilan ito ng pagbagal ng mga sasakyan kaya nagre-resulta sa pagtukod ng matinding traffic. Ang Lagusnilad Underpass ay daanan ng mga motorista na papuntang Pasay na nanggagaling sa Quiapo, Divisoria at Binondo. Aga, itong area na kinatatayuan natin ay yung bahagi ng Padre Burgos Avenue bago mag-Lagusnilad. Ngayong araw na to dahil holiday, medyo maluwag yung sitwasyon o yung daloy ng mga sasakyan. Pero kapag regular na araw at lalo na kapag rush hour, ito ay nagsisikip dahil nga sarado pa yung Lagusnilad Underpass. Pero inaasahan na kapag nagbukas ito bukas dun sa kanilang programa na sisimulan ng 8:30 a.m. ay inaasahan na luluwag na itong daloy ng mga sasakyan dahil nga yung mga papunta ng Taft Avenue ay dito na dadaan ulit sa Lagusnilad. At yung mga papunta naman ng Rojas Boulevard ay dito sila dadaan diretso sa bahagi ng Padre Burgos Avenue. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, JP Nunez. Dadagdagan ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang halaga ng mga benepisyo nito sa susunod na taon. Kaugnay nito, maglalabas ng guidelines ang ahensya sa mga partikular na masasakop ng benefit increase. Mula sa Quezon City, alamin natin ang detalye kay Ray Pelayo, live. Ray, magkano ang itataas ng health benefits ng PhilHealth at bakit ito tinaasan? Ela, hanggang 30% ang maaaring idagdag ng PhilHealth sa kanilang benefits packages. Ayon kay Ray Balenya, ang Acting Vice President for Corporate Affairs ng PhilHealth, halos lahat ng mga case rates nila ay tataasan. Lain nito na mabawasan ang lalabas na pera ng mga pasyente. Tumaas na niya ngayon ang gastos sa pagpapahospital dahil na rin sa inflation. Pangunahing naging consideration dito ay itong inflation, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. At syempre sa inflation, apektado din yung cost of hospitalization, cost of medical care. Una nang pinatupad ng PhilHealth ngayong taon ang dagdag na hemodialysis sessions sa 156 mula sa 90. Dinagdagan na rin ang para sa acute stroke na mula sa 28,000 pesos ay ginawa ito ngayong 78,000 pesos. Ang ischemic stroke naman ay mula 38,000 pesos ay ngayon ay nasa 80,000 pesos na. Isa sa magkakaroon ng malaking pagtaas sa susunod na taon ay ang benepisyo para sa mga breast cancer patients na itataas nga naman ng 1 milyong piso kada taon. Ayon sa PhilHealth, babalangkasin nila ang guidelines sa benefit increase
kung saan nakapaloob ang mga partikular na sakit na makakasama dito. Ella? Alright, maraming salamat, Ray Pelayo. Nanawagan ngayon sa Commission on Elections ang grupo ng ICT professionals at anti-fraud advocates na i-disqualify ang Smartmatic sa mga makakasamang prospective bidders para sa 2025 midterm elections. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may reaksyon na ba dito yung Smartmatic? Magandang tanghali aga sa naunang pahayag ng Smartmatic. Sinabi nitong pamumulitika lamang ang nasa likod ng mga nagsusulong na idiskwalipika sila sa pagsali sa mga o isa sa mga prospective bidder ng halalan sa bansa. Sa isang press conference kanina aga ay sinabi o nanawagan sa Commission on Elections o COMELEC ang Computers Professionals Union o CPU at ang Anti-Electoral Fraud Advocates na Kontradaya na idiskwalipika nga itong Smartmatic sa pagsama, partikular na sa ating 2025 midterm elections. Ito ay kasunod na rin ng mga natuklasan umanong irregularidad o katiwalian sa mga nakaraang halalan katulad noong 2022 national and local elections sa pamamagitan ng grupo ni na dating DICT Acting Secretary Eliseo Rio. Hindi na rin anila mapagkakatiwalaan ang nasabing kumpanya. Sa nauna namang pahayag ng COMELEC, sinabi nitong pinag-aaralan nila sa ngayon yung nakahain sa kanilang petisyon na layong idiskwalipika ang Smartmatic. Ayon pa kay Chairman George Erwin Garcia, hindi nila maaaring idiskwalipika ang isang kumpanya kung wala silang pinagbabatayan na batas. Yan lang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Dante Amento. Umaasa si dating Senador Leila de Lima na mabibigyan ng tamang payo ang Pangulo hinggil sa issue ng pakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC. Kaugnay pa rin ito ng issue sa pagkakaroon ng jurisdiksyon ng ICC na mag-imbestiga sa anti-illegal drugs campaign ng nakaraan Duterte administration. Narito ang report ni Dante Amento. Sa panayam kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang Biyernes, binigyang diin nito na walang jurisdiksyon ang International Criminal Court o ICC para imbestigahan ang war on drugs ng Duterte administration. Ayon sa Pangulo, may mga problema pagdating sa jurisdiksyon at soberanya ng bansa. Ito rin ay may mga pangunahing tanong na dapat mabigyan ng kasagutan. Subalit sa pahayag ni dating Senador Leila de Lima, umaasa siyang makakuha anya ng tamang payo o pananaw ang Pangulo sa panahong ito hinggil sa pakikipagtulungan sa mga investigador ng ICC. Kabilang narito ang muling pagsapi sa ICC. Dagdag pa ni de Lima, ito ay desisyon na napakahalaga. Ayon naman kay Justice Secretary Crispin Remulla, kailangan ng masusing pag-aaral ang isyu ng pakikipagtulungan sa ICC dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019. Naniniwala din si Remulla na malayo pa sa katotohanan ang pakikipag-usap muli sa ICC. Malayo pa tayo doon. Wala pa nga usapan wala namang usapin pa Malayo pa tayo doon, malayo pa sa bituka. Ika nga, we'll live by the day. Kasi, sabi ko nga, 2019, nakaalis tayo sa ICC. 4 na taon na. Ba't bigla tayong babalik? Pwede ba yung babalik na lang tayo ng bigla-biglaan dahil may nagpapatalon sa atin? Hindi. Pag-aralan natin ito bilang isang bansa. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ng Court of Appeals ang Office of the Ombudsman na imbestigahan sina dating Justice Secretaries Vitaliano Aguirre at Menardo Guevara dahil sa pagkuha ng mga convicted na kriminal bilang mga testigo sa drug-related cases ni dating Senador Leila de Lima. Nag-ugat ito sa kasong kriminal at administratibo na isinampa ni de Lima laban kina Aguirre at Guevara noong 2018. Ngunit agarang dinismiss ng Ombudsman. Sa desisyong inilabas ng CA Special 17th Division, nakasaad na pinagkaitan ng due process si de Lima kaya binaliktad ng korte ang desisyon ng Ombudsman. Kaugnay nito,
ay umaasa si De Lima na magsasagawa na ang ombudsman ng full investigation sa dalawang dating Justice Secretary at pasasagutin ang mga ito kung bakit ginawang state witness ang mga inmate ng New Bilibid Prison gayong hindi kwalipikadong bigyan ng immunity ang mga ito sa ilalim ng batas. Wala pang pahayag sina Aguirre at Guevara sa desisyon ng Court of Appeals na sila ay imbestigahan ng ombudsman. Hinuli ng mga kapwa-pulis ang isang police official matapos na magwala umano sa isang bar sa Quezon City nitong linggo ng madaling araw. Base sa inilabas na report ng Quezon City Police District, nakipagtalo at hinila ng suspect na si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa necktie ang waiter na nakilalang si Joseph Matunginya habang hinahanap nito ang manager. Nakasagutan din umano nito ang isa pang customer at 2 beses din na nagpaputok ng baril. Nakumpiska dito ang isang Glock 40 pistol, isang magazine na mayroong 9 na bala at 2 cartridges. Si Abong ay nakatalaga sa legal service sa Campo Crame at nahaharap sa kasong alarm and scandal, illegal discharge of firearms, slander at physical injury. Pinuri naman ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan ang maagap na pagresponde ng mga pulis mula sa Station 10. Nagkalat na langis sa kalsada ang itinuturong dahilan ng pagkakaaksidente ng isang rider sa Santo Tomas, Batangas. Agad naman itong sinaklolohan ng UNTV News and Rescue Team. Narito ang report ni Joshua Antonio. Sugatan ang isang motorcycle rider matapos sumemplang sa barangay San Roque, Santo Tomas, Batangas. Nagkalat na langis sa kalsada ang tinuturong dahilan ng pagkakaaksidente nito. Dami-tapon lang sa kalsada yun. Ayon naman sa traffic enforcer, mabilis at nakatutok ang sinasakyang motorsiklo nito sa kasunod na tricycle. Masyadong mabilis ang takbo niya ay namembre, no? Biglang nagpreno, nanguna yung gumulong. Okay, nauna siya doon sa kanyang motor. Possible dislocation ang tinamo ng pasyente sa kanang balikat at maliit na gasgas sa kanang daliri na agad namang nalapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue Team na noon ay malapit lang sa pinangyarihan na aksidente. Tumanggi na magpadala pa sa ospital ang biktima. Sinakloloan din ng UNTV News and Rescue Team ang 19 taong gulang na rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa isang SUV sa Masterson sa Avenue Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Nagtamo ng sugat sa kanang binti at paa ang biktima at nilapatan ng Paunang Lunas ng rescue team. Ayon sa biktima, bigla na lang umanong sumulpot ang SUV at nabangga niya ito. Matapos malapatan ng Paunang Lunas ang biktima ay dinala ito sa Northern Mindanao Medical Center. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagpatupad ng nationwide curfew sa Sierra Leone sa gitna ng security concerns matapos napasukin ng mga armadong lalaki ang mga bilangguan at pakawalaan ang mga inmate. Batay sa Information Minister ng West African Nation, may mga detainee na nai-release sa ilang major facility sa bansa umaga ng Linggo, November 26. Ipinahayag naman ni President Julius Maada Bio na naaresto na ang mga karamihan sa mga lider ng pag-atake. Inilarawan niya din itong pagpapawalang halaga sa seguridad at pag-atake sa demokrasya, subalit umiwas na tawagin itong kudeta. Nananatiling tensyonado ang political situation sa Sierra Leone matapos itong ma-re-elect noong Hunyo. 109 arrest ang naiulat sa 2 araw na blockade sa pinakamalaking coal port sa mundo. Daan-daang aktivista ang lumangoy o gumamit ng kayaks upang i-occupy ang Newcastle Port's shipping lane sa Australia at iprotesta ang climate inaction. Anila, dahil sa kanilang ginawa, napigilan ang mahigit 250,000 tonelada ng coal
na makaalis ng bansa. Ang Australia ang pangalawa sa pinakamalaking coal exporter sa mundo at nakarely sa fossil fuel para sa supply ng kuryente. Tinatayang nasa 3,000 tao mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nakibahagi sa 30-hour weekend blockade ng shipping lane. Gayunman, ilang dosenang protesters ang nananatili sa tubig pagkatapos ng protest cut-off, kaya nagresulta ng 109 arrest kabilang ang 5 minor de edad na agad namang pinalaya pagkatapos. Libo-libong tao ang nagmarcha sa Central London, United Kingdom bilang pakikibahagi sa isang demonstrasyon laban sa antisemitism. Sa pagtaya ng organizers, umabot sa 100,000 ang nakilahok sa marcha na itinuturing na kauna-unahang simula ng sumiklab ang Israel-Gaza War. Ginawa ito sa gitna ng pagtaas ng hate crime sa bansa, lalo na sa laban sa Jewish community. Nakasaad sa mga slogan ang shoulder to shoulder with British Jews at zero tolerance for anti-Semites. Sa pagitan ng October 1 hanggang November 1, mayroong 554 reports ng anti-Semitic offenses sa London. Nasa halfway na ang eliminations ng UNTV Cup Season 10. Kaya naman asahan ng itotodo ng mga kupunan ang kanilang laro sa hardcourt, lalo na ang mga nanganganib na hindi makaabante sa next round. Bukas, tampok ang triple header game sa Paco Arena sa Maynila. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Dadis. Malapit nang matapos ang first round eliminations ng 10th season ng Liga ng Public Servants. Nahati sa dalawang group ang 14 na team na nagtutuos para sa championship cash prize na 3 million pesos. Single round robin ang format ng eliminations, kaya may tig-6 na game ang bawat kuponan. Ang top 5 ang aabante sa next round, habang ang rank 6 at 7 ay magpapaalam na sa liga. Kaya naman asahan ng mas exciting na ball games sa triple header bukas, araw ng Martes na gaganapin sa Paco Arena sa Maynila. Sa first game, alas 2 ng hapon, sisikapin ng nagbabalik na DOJ Beacons na makapasok sa win column laban sa mas nag-improve na Ombudsman Graftbusters. Wala pang talo ang Ombudsman sa kanilang dalawang laban, habang ang DOJ ay wala pang panalo sa 3 laban. Dahil dyan, nasa must-win situation na ang Beacons. Meantime, Reguera. So, mag-a-adjust kami ulit. Panibagong approach siguro. Ibayin naman namin yung atake para sa susunod na game. More practice pa, dadagdagan pa namin. And then, siguro mas gagawin na lang namin mas simple yung mga ipapagawa namin sa kanila. Kasi nung practice naman namin, execute naman nila lahat. But iba siguro kapag game situation lang. Kailangan namin sigurong mag-double time dun sa aming effort, sa rebounds, tsaka yung 50-50 balls, and then yung running game namin, medyo, tsaka yung transition namin. Kailangan namin magawa yun, from offense to defense. Sa second game, nasa must-win situation na rin ang rookie team DFA Emissaries. Babanggain ng DFA na nasa dulo ngayon ng rankings sa Group B ang top team sa kanilang group na DNR Warriors. Alas 3:30 ng hapon. Parukaw. Siyempre, game plan pa din. At the same time, watch kami ng film dun para sa next kalaban. Siyempre, yung gelling pa din, continuous naman eh. Yung learning kasi continuous sa team, lalo bago yung team. Yung gelling talaga. Tapos, siyempre, practice, more practice. And yung execute na ng game plan, we should be fine sa next game.
At sa main game, magkakaalaman naman sino ang makakasungkit ng ikatlong panalo sa sagupaan ng NHA Home Masters at Judiciary Matches alas 5 ng hapon. Kapwa may tig-2 panalo at 1 talo ang NHA at Judiciary. Matagal na rin naman namin silang kalaban, kailangan play hard lang kami. Kung ano man yung pinapractice namin dun sa aming training, kailangan ma-execute namin sa game namin. Mas mag-a-adjust kami sa defense namin. Kasi sa offense wala naman kaming problema. Nagka-problema lang talaga kami sa defense namin. Siguro more aggressive. Mapapanood pa rin ng live ang UNTV Cup Triple Headers sa YouTube channel ng UNTV Sports. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Binuksan ngayong araw ang klinik ni Kuya sa bago nitong lokasyon sa Marikina City. Dito pwedeng i-avail ng ating mga kababayan ang iba't ibang services, pangunahin na ang medical assistance. Mula sa Marikina City, makibalita tayo kay Gladys Toabi live. Gladys, saan dyan sa Marikina matatagpuan itong bagong klinik ni Kuya at ano-anong services ang pwedeng i-avail ng ating mga kababayan? Ella, bagaman holiday ay tuloy-tuloy ang kaawang gawa ng Members Church of God International. Sa katunayan, ngayong araw ay binuksan na nga ang klinik ni Kuya sa pinakabagong lokasyon nito sa Metro Manila. At yan ay matatagpuan dito sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. As early as 5 a.m., nagsimula ng tumanggap ang klinik ni Kuya ng mga pasyente upang mag-register at ma-avail ang libreng medical services na hatid nito. Kabilang narito ang general adult consultation, optical na may kasamang free reading glasses, ophthalmology, dental extraction, ENT at may mga libreng gamot pa na ibinibigay depende sa pangangailangan ng mga pasyente. Sa kasalukuyan ay nasa 349 patients na ang nakapagtala para ma-avail nga itong mga libreng serbisyo sa klinik ni Kuya. At kasabay din ito ay ang pagsasagawa ng bloodletting katuwang ang Philippine Blood Center at nasa 75 individuals na ang nakapag-donate ng dugo. Ayon naman kay Marikina City Mayor Marcelino Teodoro, asahan pa ang iba't ibang public services dito sa lungsod at yan ay sa pakikipagtulungan pa rin sa MCGI. Ella, ayon nga kay Kuya Daniel Razon, ang klinik ni Kuya ay libre sa lahat. Wala itong pinipili anuman ang iyong relihiyon o estado sa buhay. At ang magiging regular na schedule ng klinik ni Kuya sa pinakabago nitong lokasyon ay tuwing araw ng Biyernes at magsisimula ang registration as early as 5 in the morning. At yan muna ang ating update mula rito sa Marikina City. Balik sa iyo dyan, Ella. Gladys, gusto kong mag-donate ng dugo. Hanggang anong oras bukas? Ella, actually, itong clinic ni Kuya ay magbukas siya from 5 a.m. up to afternoon. However, may cut-off tayo para sa mga pasyente at para sa mga nagnanais magbigay ng kanilang dugo. And that's around 5 a.m. to 9 o'clock in the morning. Alright, maraming salamat, Gladys Toabi. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 111, versikulo 10 na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay pasimula ng karunungan. May mabuting pagkaunawa ang lahat na nagsisisunod ng kanyang mga utos. Ang kanyang kapurihan ay nananatili magpakailanman. Balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.